Libra, this is for you. January 11, 2026. Sa mga Libra. At kumusta na kayo guys? Itong unang message sa inyo ay about ito sa journey ng iyong buhay. Sa inyong pagta-travel at sa inyong mga paplanuhin sa buhay. Okay. Libra. Ito ay mahalagang message po you. January 11, 2026. Okay, release control Libra sa mga paplanuhin ninyo. Release control. And grounding is here. Explore your roots katulad ng puno. Bagamat palihim, i-explore ninyo inyong mga nanaisin sa buhay. Katulad ng paglago ng mga ugat ng mga puno sa ilalim ng lupa. Ito ay sikreto. Okay? Na pagpaplano. Ito ay wag niyong ipagsasabi kung kayo may mga paplanuhin simula sa araw na to, Libra, is isikreto ninyo ng malupit. Okay? Go deep, explore your roots. Ibig sabihin, grounding. Ito ay seryoso kang pag-iisip about sa inyong future. Okay, Libra, 2026 na guys, at anong mga pinaplano nyo ng mga nakaraang taon ninyo, no isang taon is ituloy-tuloy nyo na this year o this month. Okay, palihim. Huwag nyong ipagsasabi. At makikita na lang nila ang paglago ninyo. Okay? Tingnan natin ang message o nakapaloob sa mensahe na to para sa inyo. Katulad ng the Fool, kayo ay mag-start kahit unknown, kahit na hindi sigurado, is may plano at may pag-i-start. Bagamat unknown o takot kayo, is meron at meron tutulong sa inyo at may magpapayo sa inyo. Sapagkat makakaipon kayo ng money. Ang inyong planong pag-iipon is magtutuloy-tuloy o magkakaroon ng bunga. Okay? So, ang ilan lang sa inyo ay careless magplano o pabigla-bigla. But ito ay inyong ingatan, yung pabigla-bigla ninyong pagpaplano ng walang pag-iisip o pagmumuni-muni ng matagal. Yung clear, ang details o detalye bago pagplano. Libra, mahalagang payo sa'yo o hinaharap ninyo sa kasalukuyan is katulad nga ng sinabi ko, bago kayo magplano o something na may isipin na seryosohan na to sa buhay ninyo ay magkaroon kayo ng rest and rejuvenate na makapag-isip-isip para sa pagpaplano at pag-changes na gusto ninyo mangyari sapagkat ang pagbabago ay nasa inyong way na. Nasa inyo ng way. Kumbaga, nakatakda ng mangyari kaya lang ay kulang kayo sa yung katawan nyo rin ay walang kapahingahan. Kulang sa bago makapag-isip kasi ng clear ang isang tao ay kailangan yung wala nang masyadong iniisip na mga mabibigat na bagahe sa inyong buhay. Mga hindi na kailangan ay inyo nang i-release. Okay? Surrendering the journey ng buhay, guys. Okay. Tingnan natin ang message na to para sa inyo at ito ay mahalaga. Solitude. Pag-iisip-isip talaga to para sa future. Solitude ito guys. Pagre-review about ito ay tungkol sa mga nakaraang maraming taon na inyong nasayang sa buhay, mga planong sinayang, mga opportunity na pinaligtaan, pinalagpas. In silence, peace prevails. Magkaroon kayo ng pag-iisip na talagang seryoso na. Kung gusto nyo talaga ng pagbabago sa inyong buhay is ang gate ay mag-o-open sa inyo ng napakalawak. Ibibigay sa inyo to ni God, ni universe, ng inyong mga angels doon sa heaven kapag ang inyong isip ay clear na at ito na talaga ang 100% ninyong gustong mangyari sa buhay. Wala nang sagabal, walang delays, walang mga istorbong tao sa inyong paligid. Mga hindi kailangan is i-release, i-let go. Okay guys? Sapagkat para ito sa inyo, para sa inyong buhay, para sa inyong future, hindi para sa kanila. Sapagkat kahit anong gawin ninyong concern, pagtulong sa ibang tao, may masasabi sila sa inyo at sa huli, kayo yung kawawa at wala kayong mahihinga ng tulong. Okay, ano nakapaloob sa solitude? Nakikita nyo to? Katulad ng sinabi ko,
Ito ay 10 of Wands, but kailangan isa lang ang iyong bitbitin o kunin. Ito ay bagahe ng iyong buhay. Problema. Problema na hindi dapat ikaw ang kumukuha o nagtitiis o nagsasacrifice dito. Sapagkat hindi ito, lahat ng problema na to ay hindi naman para sa'yo. O hindi mo deserve itong tanggapin at ikaw ang mag-solve, magbigay ng solution sa kanila. Isa lang ang kunin mong Wands at ito ay magiging Ace of Wands kapag ito ang ginawa mo. Magkakaroon ng pagpasok ng mga opportunity. Magaan na kasi ang dala mo. Okay? Katulad ng pagbibitbit ng mga bagahe. Kung marami kang bagaheng dadalhin kung kayo aalis, mahirap magbiyahe, mahirap sumakay sapagkat mahirap kumuha ng taxi. Okay, yun ang example doon. Pero kung isa lang bag lang ang dala mo, napakabilis lang kahit nakaupo ka pa o nakatayo ka sa bus o sa tren, is napakadali lang ang pagbaba. Yun ang example doon. Okay? Isa lang ang bitbitin mo. Tanggalin mo ang mga bagahe, mga problemang hindi para sa iyo, Libra. Okay, nakikita mo tong 8 of Swords. Makinig ka sa payo ng isang tao o ng mga taong concern sa'yo, na tanggalin mo ng paring mo sa mata mo at makita mo ang truth na ikaw ay pinagsasamantalahan ng mga taong hindi nararapat para sa iyong paligid, sa iyong buhay. Okay? Ikaw ay binubulag sa katotohanan na hindi mo kaya, Libra. Hindi mo kaya mag-start, hindi mo kaya magsalita, hindi mo kaya magdesisyon. Okay? Makinig ka sa taong ito na concern sa'yo. At the Hangman is here. May concern sa'yo ditong person na ikaw ay pinapalakas ang loob, ginagawa ng paraan para ikaw ay matutong mag-decide sa sarili mo, pamamaraan. Kaya ikaw ay pahinga. Kung kayo ay busy sa work dahil sa mga problema at mga pasanin, is pwede mo naman niyang bitiwan sapagkat yan ay hindi naman lahat para sa'yo. Mag-isip-isip ka dahil year 2026 na is ang mga opportunity na nasayang sa mga nakaraang maraming taon sa iyo ay kailangan mo na ulit itong i-accept o i-grab sa ngayon. Tingnan natin ang message po yun na mahalaga. January 11, 2026. Cupid. Okay. We send great waves of love into your heart and mind. Okay. Awakening your love for love itself. Your clear decision to accept and enjoy romance has triggered the reawakening. Allow yourself to celebrate love in all of the glorious aspect. Okay, ibig sabihin nito, sa pag-ibig din, hindi rin kayo nag-o-open dahil nga sa mga problema, dahil sa mga inaako nyo lahat. So, this time, this month, this year, may bagong pag-ibig din na mag-a-appear sa inyong buhay. So, kailangan mong maramdaman din naman ang totoong pag-ibig this time. Kung inyo itong ini-ignore dati at hindi nyo binibigyan ng pagkakataon ang puso mo na umibig o mahalin. Okay, Libra. Mahalagang message for you, Libra. When a door doesn't open, don't waste your energy trying to make it open. It's closed for a reason. You are being redirected to something far bigger and better. Endings are part of the cycle of life. They make way for wonderful new beginning and opportunity. Sa buhay ninyo, Libra, nandito sa reading, kung ang isang pintuan o isang relasyon o isang family o isang sitwasyon sa buhay ninyo ay nag-close na, huwag mo nang pilitin pang i-open yon. I-close mo na tuluyan, ilock mo at huwag mo nang buksan ulit. Kaya yung nagsara para sa iyo ay hindi mo yun deserve, hindi yun para sa iyo. May reason yun bakit yun i-close ni God para sa iyo, sapagkat may bigger and better na paparating sa iyo. Yun ay old cycles na dapat mo nang kalimutan. Isara na ng tuluyan at itapo na ang susi na yon. At mag-start ng new beginning, wonderful new beginning, and mga opportunities is mag-a-appear sa iyong buhay, Libra, simula sa araw na to. So, wag nyo tong palagpasin ang pagkakataon na to para sa iyo at ibinibigay ito ni God, ni Universe para sa iyo. Okay? Mahalagang message ito sa inyo, guys.
Sa mga Libra na nandito sa reading na ganito ang inyong sitwasyon, ay makinig kayo kung gusto niyo lang. Ang kailangan dito ay ipahinga mo ang sarili mo at i-clear ang iyong mind na makapag-isip-isip at magplano ng palihim this time. Huwag mong ipagsasabi ang mga plano mo, ang mga iisipin mo sa ibang tao. At maaaring matrap ka na naman o hindi ka nila bigyan ng pagkakataon na magtagumpay sa buhay. At paulit-ulit na lang ang cycle mo at hanggang sa tumanda ka na. Okay? So, tingnan natin ang healing energy message for you, Libra. Andito ang divine fruit at ito ay yung pinaghirapan mo, yung pinagsakripisyuhan mo sa buhay mo mga maraming taon na is aanihin mo sa hinaharap. As I work to improve and free myself, I strengthen my foundation, my intellect is light, my heart is warm, and my soul is straight. I am nurtured by the divine sun, the fruit I bear reflect my inner light. Okay. Kumbaga, bigyan mo ng freedom ang sarili mo this time. At i-accept lahat ng ibibigay sa iyo ni God, ni Universe na katulad ng yung light, yung warm ng yung soul. Kumbaga mag-improve, mag-upgrade pa. At yung fruit na iyong matatanggap is yun yung kumbaga give and take yan. Kung anong ginawa mo dati sa kapwa mo, sa sarili mo, sa paligid mo, yan ang matatanggap mo din sa hinaharap sapagkat nakikita ni God ang iyong pagsisikap at pinagsakripisahan. Okay? Makinig ka sa iyong sarili, wag na sa ibang tao this time. Libra. Okay? Siguro ang ilan sa inyo ay hindi ina-accept ang seryosohang pag-ibig sapagkat marami kayong na encounter na mga hindi magandang tao o maayos na pakikitungo sa inyo ng ibang tao o ng taong iniminahal, but this time may magpaparamdam sa iyo ng totoong pag-ibig, guys. Okay. Meron sa inyo ditong taong concern na kayo ay minumulat sa katotohanan na magpasya ka na, magdesisyon ka na para sa iyong sarili at mamulat sa katotohanan na kaya mo naman kasi. Okay, ikaw ay wise leader. Okay, ilan sa inyo ay leader type o gagawing leader sa inyong company o sa inyong community. Something na pinapaniwalaan ka sa iyong kakayanan ng mangilan-ilang tao, but ito ay dadami, guys. Kapag nalaman mo sa sarili mo na ikaw ay kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Okay. Isa pang mahalagang message po yung Libra. January 11, 2026. Spirit says to have more faith and trust. Magkaroon ka ng more faith and trust sa iyong sarili mismo. Okay? Para ito ay magtuloy-tuloy sa iyong buhay. I-manifest mo ang iyong desire. Yung desire ng iyong puso. Okay, Libra, huwag kang maniwala sa sinasabi ng iba na hindi mo kaya at wala kang kakayanan na gawin mo ang gusto mo. Kaya mo nakikita o naririnig ang message na to is, ito ay message for you na dapat mong malaman. Okay, Libra, kung kayo may kilalang Capricorn sa inyong chart, ay happy birthday sa kanila. Okay? Go deep, explore your roots. Huwag mong pabayaan na ikaw ay malanta. Kumbaga sa bulaklak. Message for you na mahalaga pa. Andito ang protection, guys. You are entering a phase where in order for you to be in alignment with your intentions and co-create your best life, you may have to discerning and say not to many things that have been holding you back in the past. Kumbaga, proteksyonan mo ang iyong sarili. Co-create your best life. Ikaw ang mag-create o mag-recreate ulit ng iyong magiging life simula sa araw na to. Ikaw yung narrator ng iyong buhay. So, pagandahin mong story ng iyong buhay simula sa araw na to. Pag narinig o nabasa mo,
narinig o nakita mo ang message na to. And, wag mo nang i-hold yung past. Okay? Tama na yon. I-close mo na ng i-close ng ilock mo na ng todo at itapon mo ng susi na wag nang mabuksan yon. At magpatuloy ka sa iyong new beginning and mga opportunities is mag-o-open for you sa new beginning ng iyong buhay. So, ikaw ay mag-isip-isip, kailangan mo ng peace at rejuvenate. Baga, pag-cleansing sa iyong buhay this time, this year, okay, 2026. At nag-i-enter ka kasi sa new phase ng iyong buhay na ikaw ay, kung ano yung intention mo kasi ay nasisira na mga taong nakapaligid sa iyong toxic. Kaya may good intention ka man, may good plan ka man, good decision ka man, nasisira o nagkakaroon ng delay sapagkat ang mga nakasurround sa iyong tao ay negative, toxic, at mga sulsol, mga bad ang energy. So, yun ay nadidelays. Hindi pumapasok ang, yung sabi nilang swerte, nadidelays. Okay? So, kaya ikaw mag-cleansing, huwag mo silang ialaw sa iyong buhay, palayasin mo sila, mga energy na ganito ay iyong ialis sa iyong buhay at iwan ang mga mabibigat na bagahe. Hindi mo to deserve na magbuhat ng ganitong kabigat na bagahe o problema. Isa lang ang dalihin mo, magaan lang. Yung kaya mo lang bitbitin, okay? Just saying. Thank you Libra, and this is your reading, January 11, 2026 at i-update natin to sa mga susunod na araw. Thank you and God bless sa inyo lahat guys. And pagpalain kayo ni God sa araw-araw ninyong tatrabaho, pag-alis, at pag-uwi ng inyong bahay. Ingatan kayo ni God sa kanyang banal na dugo. Thank you and God bless.